sa Bagong Pilipinas na programa ng ating Pangulo, di ba? So basahin muna natin itong isang Hakim Manonggiring. Katulad ng Secretary ng Tourism, dapat palitan niya yan dahil kung walang ginagawa. Yan nga mga kaibigan, kaya kina-call out na natin ito, no? So, ito pa, tingnan natin yung reference natin tungkol dyan. Tourism, ito po July 30, 2025. Oy, bago lang ito, no? Sabi po dito, tourism not delivering. Asidre demands answers from DOT after glaring SONA snub. Yan. So, ito po si Tingog Party List, Jude Asidre, ay nagsabi, no, na yung Department of Tourism ay dapat daw na sagutin yung mga overwhelming performance and missed opportunity, no? And okay, Tingog Party List, Jude Asidre says the Department of Tourism must answer for its underwhelming pala, hindi overwhelming, no? Underwhelming performance and missed opportunities, as highlighted by President Ferdinand Marcos' total snub of the tourism sector in his recent State of the Nation address. So that silence was loud. The absence of tourism from President Sona sends a clear message. The sector is not delivering and that the DOT needs to do better, Asidre said in a statement Wednesday, July 30. So kahapon lang ito mga kaibigan, no? So sinabi pa dito, no, ni Asidre, tinukoy po niya yung turismo, yung nangyaring turismong recovery ng ating mga kapitbahay na bansa, katulad na lang po ng Thailand, Vietnam, at Malaysia na talagang nag-bounce back sila. Samantalang ang Pilipinas ay behind pa rin, no? So ito po mga kaibigan, sabi niya, we welcome only 5.95 million foreign visitors. That's still far below our 2019 figure, no? Not 8.26 million. At sabi niya mga kaibigan, sa Thailand, merong 35.5 million of Malaysia's 25 million, no? So, ang sinasabi naman po dito ni DOT Secretary Cristina Frasco, kasi wala na daw kasi yung Pogo. Kasi daw, dati daw, marami daw talagang turismo at turista at mga foreigners, mga Chinese, no? Kasi may Pogo. 2019, influx ng mga Chinese dito. So, yan po ang sinasabi po ni DOT Secretary, no? Na kanya pong reason, no? Pero kung titingnan natin mga kaibigan, hindi lang naman po Chinese, no, ang pwedeng magpunta dito sa Pilipinas para maging tourist. So kung titingnan natin sa aking pananaw, ay meron talaga ditong kapabayaan. Hindi po naging masyadong epektibo yung kanyang pagsisell sa Pilipinas. Yung pagbebenta niya ng turismo ng ating bansa ay hindi po talaga masyadong naging epektibo. Kasi marami pong tao, no, marami pong mga tao sa iba-ibang mga bansa na pwede pong magpunta dito, no? So, hindi lang po ang mga Chinese. Kaya para po sa akin, maling sabihin na dahil totally ban na ang Pogo ay kaya hindi na-hit ang target ng ating turismo, no? Marami naman po. Mayroong mga nasa West, di ba? Kaibigan, marami yan. Marami tayong kapitbahay sa Asia, hindi lang naman China, di ba? Kung na-i-sell niya ng husto, ng maayos, ng epektibo ang ating bansa, malamang mga kaibigan, ang ating bansa ay makakasabay, no, sa ating mga kapitbahay sa Asia. Pero sa tingin ko, no, mahina po ang kanyang PR. Hindi po niya epektibo na naikonvey sa buong mundo ang kagandahan ng Pilipinas at kung bakit dapat ay pupuntahan ang ating bansa. Diba? Kung titignan natin mga kaibigan, dapat nga mas maraming ng turista sa ating bansa ngayon. Bakit? Kasi
ngayon ay safe na ang ating bansa. Safer place para mag-tour ang ating bansa. Wala na yung mga turista, wala na yung mga multi-group, tapos natanggal na rin tayo sa gray list. So kung titingnan natin, safe ng ating bansa, mga kaibigan. At ang ating bansa po ay pinagkakatiwalaan na ng international community. Bumalik na po ang kumpiyansa dahil nawala na nga po tayo sa gray list. Pero hindi naman nag-boom yung ating turismo, mga kaibigan. So ito, kung hindi man siya papalitan ng ating Pangulo, BBM, sana mga kaibigan ay gawin niya itong hamon. Itong hindi pagbanggit sa DOT ng ating Pangulo ay gawin niyang challenge para gumawa at kumilos. Galaw-galaw, meron pang 3 taon, di ba? Galaw-galaw, mga kaibigan. So, tingnan po natin ha. Okay. Okay, Love the Philippines. Ayan o, yung campaign style over substance. Launched June 23 under Frasco's DOT 49 million campaign video was found using footage from Brazil, UAE, Switzerland, etc. No? So, yan mga kaibigan, agency eventually dropped but slogan kept. Classic Duterte era pride, no? Classic Duterte era pride, mga kaibigan, no? So, ito, tingnan lang natin itong kasi sayang ang ating bansa, mga kaibigan, no? Na napakarami po nating mga magagandang mga tanawin dito pagkatapos hindi maibibenta ng ganon na maayos, no? Ng ating Department of Tourism Secretary. So ito po, sayang natin. Yan. So ito po yung nangyari, no, ng kaibigan. Puro mga excuses po ang nangyari. Yan. Frasco counted 760 billion in receipts in 2024 and job numbers, but gloss over arrivals shortfalls. She even defended herself. Visitor receipts matter more than arrivals. That's spin, boxing, mirroring political deflection, not leadership. Alam mo mga kaibigan, no? Isang bagay na hinangaan ng mga tao sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi meron siyang meron siyang yung humility, no? Humility to accept the failure, humility to accept the flaws and everything, no? Nakita yan sa SONA. Kaya maraming humanga. Ever since ganyan ang Pangulo natin, hinahangaan siya dahil sa kanyang humility. Alam niyo, kaiba po kasi itong si DOT Secretary Frasco. Instead na magkaroon ng realization na tanggapin na, nag-full shirt nga po kami na ganito-ganito. Alam mo mga kaibigan, yung pagtanggap kasi sa katotohanan, yung pagtatanggap mo sa iyong pagkukulang, yan kasi ang makakapagdala sa iyo sa tagumpay. Yung bang kapag self-denial ka kasi, deny ka ng deny, hindi naman, maganda naman yung nangyari dito. Hindi naman okay naman. Wala kang improvement, mga kaibigan. Kapag meron kang denial, no, in denial ka, walang magiging improvement talaga sa iyong departamento. Kasi isipin mo, okay na to, okay naman meron namang mga turismo . Unlike po kung ikaw ay
tinatanggap mo at ina-acknowledge mo ang iyong pagkukulang, mga kaibigan, diyan kasi mag-i-step ka, no? Hahakbang ka para tugunan yung pagkukulang mo at para gumawa pa ng higit pa para malampasan or maabot yung iyong goal. Yun po kasi mga kaibigan, kahit saan po tayo magpunta. Yung mga tao na in denial, yung mga tao na wala pong pagtanggap sa kanilang pagkukulang, yan po yung mga tao na hindi masyadong nagtatagumpay sa buhay. Kasi in denial in denial ka Hindi mo ina-accept yung mga pagkakamali, hindi mo ina-accept yung mga pagkukulang mo. So dahil hindi mo ina-accept ang pagkukulang mo at nagkikling ka, nag-hang on ka dyan sa iyong paniniwala na okay lang, na okay ka, na wala kang mali, na wala kang pagkukulang. Kapag ganyan ang pag-iisip ng isang tao, hindi ka talaga mag-grow at hindi ka talaga magtatagumpay sa iyong plano, sa iyong ambisyon, sa iyong goal. Hindi magtatagumpay dahil sa tingin mo okay na Sa tingin mo, ay walang problema So hindi ka hahakbang, hindi ka nagagawa ng hakbang para i-combat or para labanan yung mga pagkakamali mo. Hindi mo na maitatama ang iyong mga pagkakamali at hindi ka na makakagawa ng iba pang mga paraan para mag-succeed. Kasi nga, in denial ka. Hindi mo tinatanggap na may mali ka, na may pagkukulang ka. Parang ganito mga kaibigan ang nangyari kay Secretary Prasco. Yan. Ito po mga kaibigan, sinasabi po niya dito, ito po, pinagmamalaki po niya yung kanyang 760 billion in receipts in 2024 and job numbers. Pero, mga kaibigan, nag-fall short naman siya sa patungkol sa arrival ng mga tourists. So, she even defended herself. Dinidepensahan po niya sarili niya, At sabi niya, visitor receipts matter more than arrival. Sabi po niya mga kaibigan, dinidepensahan po niya ang sarili niya na marami naman daw, kumbaga meron namang siyang resibo na 760 billion noong 2024 na kinita mga kaibigan ng tourism. At marami naman daw na mga trabaho na naibigay. Pero hindi po niya hindi po niya ina-acknowledge at talagang buong puso na i-acknowledge, i-accept na talagang siya ay nagkulang pagdating po sa pag-hit ng kaniyang target sa Department of Tourism. Na kung titingnan natin mga kaibigan, ang pagdami ng mga bisita dito sa Pilipinas, ang pagdami ng mga turismo, yan po ang talagang nagmamatter, mga kaibigan. So, ito po, mini-mirror lang po niya yung leadership ng kanyang mga idolo. Ng kanyang mga idolo na hindi po marunong mag-accept ng kanilang mga pagkukulang, kundi maghahanap ng butas para sila ay ma-justify nila ang kanilang sarili kung bakit meron silang pagkukulang. Make sense mga kaibigan? Katulad na lang ng Vice Presidente, o mabanggit natin ng Vice Presidente, di ba? Pag meron siya mga pagkukulang, nag-fall short siya sa DepEd, ang dami niyang sinasabi. Kesyo ganito daw, kinuha daw yung kanyang budget, kesyo ganito daw, binawasan daw, etc. etc. Hello, tingnan mo ngayon ang DepEd. Undersecretary Angara. Nagpe-perform, di ba? Nagpe-perform ngayon ang DepEd, mga kaibigan. Undersecretary Angara. Nag-uumpisa na makarecover. Di ba? O, hindi naman niya nagsabi na, kasi ganito kasi ang nangyari kasi ganito kaya ganito ang DepEd. Kasi ito kasi ganyan, ganito. Ang daming reason. Pero kita mo ngayon, ang DepEd secretary natin, wala ka makikita na
naninisi na nagre-reason out, kundi ginagawa po niya ang kanyang trabaho at siya po ay nagdi-deliver at unti-unti po nakaka-recover na ang ating education sector. Diba? So, ito po mga kaibigan, no? Okay. That spin, boxing, mirroring political deflection, not leadership. Tourism chief ka. So, dapat more and more foreign tourists ang target mo. Diba? So, this is just a false metrics of success. A revenue spin, but no recovery in global ranking on tourist volume.